you in favor of nationalizing vital industries, the oil and electricity, like what Marcos said? Did pala. No, that's why we did not nationalize it, is because of the fact that when you nationalize, what people don't understand is, when you nationalize, you may think that the cost becomes cheaper. But why does the cost become cheaper? Because you subsidize prices through some other mechanism. Nothing comes for free. You're going to have to pay for the inputs that you use to generate power, for example. Now, before, the main component was oil, right? And that component was the OPSF, the Oil Price Stabilization Fund, where there was contributions and laging nagde-deficit yan. Pati yung NAPOCOR, nung siya'y public, no? Hindi pa yung National Grid Corporation of the Philippines, hindi pa Transco, no? Laging may deficit. Ngayon, saan kinukuha ng gobyerno ang pantapal sa deficit? Kinukuha sa budget. So saan kinukuha to kung kinukuha sa budget? Inuutang o kinukuha din sa inyo na nagbabayad ng buwis? So, ang nationalization, paripaso sa privatization, walang pagkakaiba. May added social safety net lang ang nationalization na pwede ko kayong dagdagan ng buwis para sa ganon hindi malugi ang national enterprise. Sa makatwid, kung lugi, whether private or public, lugi tayong lahat. Walang pagkakaiba. Kasi ang binibigay natin sa kaliwang kamay, kinukuha natin sa kanang kamay. Ganun lang yun. Ngayon, anong kailangan natin gawin sa power? Meron tayong Renewable and Sustainable Energy Roadmap, no, under the Renewable Energy Act. Kailangan, in the meantime, i-reduce natin ang ating dependence on imported fossil fuel, meaning to say oil or coal, para sa generation ng electricity. Kaso, ang problema din dyan, ang greener and renewable sources of energy, hindi nangangahulugan na mas mura. May sitwasyon na mas mahal, katulad ng wind power. Mura ang hangin, pero pag generate mo ng 1 kilowatt-hour from wind, mas mahal kaysa sa gasolina. Or langis, yan ang problema. Dapat lahat ng paraan na safe, na magkaroon ng cleaner and more reliable methods of generating power pag-aralan. Kahit na ang dreaded na nuclear kailangan din pag-aralan. Basta ligtas sa kapahamakan. I will give you an example. United Arab Emirates. Abu Dhabi ang pumirma. Recently, sila ay isa sa pinakamalaking exporters ng langis. Pumirma sila ng kontrata sa Korean Electric Power Company. $25 billion magtatayo ng nuclear reactor sa exporter ng langis. Bakit po? Maraming dahilan. Pero ang pinaka-importante ay isang dahilan. Sa pag-aaral nila, pinakamalinis para sa kanila na paraan na mag-generate ng power ang nuclear. At mismong oil exporter na on a very volatile area of the world actually, nagtayo na niyan. Kailangan pag-aralan din ng Pilipinas. Huwag yung Bataan. Wala na yun. Masyadong maraming masasamang memories. Bagamat may mga kailangan malaman din ng ating mga taong bayan na nawala doon. Ang backbone ng Korean nuclear power, sa aking pagkaalam, ang backbone ng Korea at Japan ay